Pananagutan kita. Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin. Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay. Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Jewel, anak, kanina pa nagre-ring yung cellphone mo. Ganun po ba? Naku, pasensya na po, Nay. Sino ba yan tumatawag sa iyo? Si Karen lang po. Sige po, kakausapin ko lang po siya. Hello, Aldo? Nandito ako sa likod ng bahay niyo. Teka, naihanda mo na ba yung mga dadalhin mo sa pagdatanan natin? Oo. Kaso baka mahuli ako ng mga magulang ko. Hindi pa kasi sila natutulog. May mga nilalami pa kasi silang mga trabaho. Pwede bang mamaya na lang tayo umalis? Nagteksa sa akin yung kaibigan ko may-ari ng jeep na sasakyan natin, papuntang Maynila. Aalis na raw siya mamayang madaling araw ng alauna. Hindi mo ba siya pwedeng pakiusapan na umalis na lang ng 3:00? Hindi pwede. Nakiusap na lang tayo dun sa tao na isakay tayo. Ano? Itutuloy pa ba natin yung pagtatanan? Oo, Aldo. Hintayin mo ako sa likod bahay namin. Aldo? Aldo? Nasaan ka na, Aldo? Dito. Yan lang ba ang dadalhin mo? Oo. Tara na, Jewel. Umalis na tayo bago pa tayo makita ng mama mo. Teka muna. Bakit? Huwag mo sabihin nagdadalawang isip ka na naman. Hindi ko maiwasan na kabahan sa gagawin natin O ano? Itutuloy pa ba natin to? Jewel, magdesisyon ka na. Kung hindi mo pa kayang humiwalay sa mga magulang mo, hindi kita pipilitin. Sige. Sasama na talaga ako sa'yo. Pasensya ka na kung nag-aalinlangan pa ako nung una. Basta, Jewel, ito ang tatandaan mo. Kahit anong mangyari, sagot kita. Hinding-hindi kita pababayaan. Jewel! Hoy, ano ba? Bumangon ka na dyan! Marami pa tayong gagawin dito sa bahay. Uy, kahit kailan talaga itong batang to. Buti na lang dinala ko na yung susi ng kwarto. Dahil alam ko, tamad tong si Jewel. Pabuksan na nga itong pinto. Jewel! Ay, wala dito anak ko. Oh, Diyos ko. Sana po na batang yun. Teka, parang may nakatuping papel sa ibabaw ng kama niya. Naku nga. Ano ito? Sulat? Galing kay Jewel. Mabasa nga. Ma, patawarin niyo po ako. Pero kailangan kong gawin ito. Kailangan ko pong sumama kay Aldo dahil nagmamahalan po kami. Panginoon ko! Nakipagtanan ang anak ko sa lalaking yon! O ano? Ano na ang plano nyo ngayong nandito na kayo sa Maynila?
Ha, Aldo? Saan kayo titira niyan? Kuya Emong, kasi ang totoo po niyan, wala pa po kaming matitiran dito sa Maynila. Nako, patay tayo dyan. Kala ko kasi may kamag-anak kayo dito, kaya pumayag ako na isama kayo dito. Pasensya na po, Kuya Emong, ha. Pwede po bang tumira muna kami sa inyo? Alam niyo namang maliit lang tong bahay ko eh. Nasa ilalim pa kami ng tulay. Tapos siyam kaming nagsisiksikan na dito. Oh, Pansamantala lang naman, Kuya Emong. Maghahanap din po kami ni Jewel ng ibang matitirahan. ay nako. Sige. Payag na ako. Pero kailangan mag-ambag din kayo sa renta namin dito, ha? Wala pong problema, Kuya. Maghahanap po agad ako ng trabaho bukas. Basta hindi po kami magiging pabigat sa inyo. Oh, bakit parang malungkot ka? Hindi mo ba gustong tumuloy dito? Aldo, sigurado ka bang okay lang kina Kuya Emong na tumira tayo dito? Alam mo na, maliit lang tong bahay nila, oh. Tapos siyam nang nagsisiksikan dito. Tapos dadagdag pa tayo. Di ba narinig mo naman yung sinabi niya? Okay naman eh, basta mag-aambag tayo sa renta. Pero tignan mo naman kung saan tayo pupwesto. Isang hakbang lang, banyo na kagad. Hindi naman sa nag-iinarte ako dahil mahirap lang din kami ni Mama. Kaso Aldo, hindi ako sanay ng ganito. Masasanay ka rin, Jewel. Ayaw mo ba? O sige, kung ayaw mo, ibabalik na lang kita sa mama mo. Huwag na tayong magtanan. Ano ka ba? Nandito na tayo eh. Tuloy na natin. Ayun naman pala eh. Kung ganon, Jewel, magtiis ka na. Huwag kang mag-alala. Makakaahon din tayo. Hoy, akin yan ah. Oo. Huwag kayo magagawa sa pagkain. Hindi ko kayo pinalaking patay gutom. Hoy, Jewel, bakit hindi ka pa kumakain? Kumain ka na, Jewel. Huwag ka maya. Pagpasensyaan mo na ang ulam naming itlog at mantika. Ayos lang, Kuya Emong. Kakain na ako. Siya pala, Aldo. Kumusta na ang paghahanap mo ng trabaho? Ngayon, medyo nahihirapan pa rin, Kuya Emong. Mahirap talagang humanap ng maayos na trabaho sa ganyang edad. Ako rin nga nung 16 ako, napilitan ako magtrabaho doon sa junk shop para kumita. Tapos, nauwi din ako sa snatching ng cellphone. Pero ngayon, kahit papano, matino na ang trabaho bilang tagawali sa kali. Baka naman, pwede mo kaming ipasok dyan sa trabaho mo, Kuya. Ako din, Kuya Emong. Gusto ko magtrabaho kahit bilang street sweeper lang para makatulong ako kay Aldo. O sige, kakausapin ko yung bossing ko. Tatanong ko kung tumatanggap sila ng kasing edad nyo. Pag okay, ipakikiusap ko kayong dalawa. Salamat, Kuya Emong. Malaking tulong to sa amin ni Aldo pag nagkataon. Init. Kahit na may taklog na ako sa ulo, pumapasok pa rin ang init ng araw. Ay. Pero kailangan namin kumita ng pera ni Aldo. Ha? Sandali. Kanina pa nakaupo si Aldo sa bangketa. Parang nahihirapan siyang huminga. Malapitan ko nga. Aldo? Ano nangyayari sa'yo? Nahihirapan ka bang huminga? Hindi ko pala kaya yung ganitong klase ng trabaho. Nakakapagod. Madali akong mawalan ng lakas. Saka, sinusumpong ako ng hika. Pansin ko nga. Teka, uminom ka na ba ng tubig? Dahil din sa sobrang init kaya nahihirapan tayong huminga. Kanina pa ako inom ng tubig eh. Pero, di pa rin tumatalab.
Sobrang init, kahit umaga pa lang. Huwag mong sabihin sa akin, nasusuko ka na. Jewel, ayoko ng ganitong trabaho. Maghahanap na lang ako siguro ng iba. O sige, bahala ka. Kung saan ka magiging komportable at nakakapagtrabaho ng maayos. Ikaw ba? Makakaya mo pa ba? Aaminin ko, nakakapagod tong trabaho natin. Pero alang-alang sa pera, Aldo, kakayanin ko ang trabaho nito. Nabigo na naman ako maghanap ng trabaho, Kuya Emong. Ganun ba? Basta huwag kang sumuko. Makakahanap ka rin ng trabahong aakma sa'yo. Kung gusto mo, ipapasok kita sa construction. Naghahanap kasi ng tauhan yung kaibigan kong foreman eh. Ay, pero nga pala, hindi ka nga pala pwede sa trabahong babad sa araw. Hinihika ka nga pala. Ganito pala kahirap ang buhay. Lalo na kapag bumukod ka na sa magulang mo. Oo, mahirap. Pero masasanay ka rin. Dumarating naman tayo talaga sa puntong kailangan na natin bumukod sa ating mga magulang para harapin ang buhay na mag-isa. Eh, yun nga lang. Masyadong napaaga yung sa inyo ni Jewel. Oh, eto na pala si Jewel. Ano, Jewel? Kamusta ng trabaho mo bilang isang street sweeper? Pagod na pagod ka. Ito na yung huling araw ko sa trabaho. Ha? Bakit naman? Nagbawas kasi ng street sweeper ang pamahalaang lungsod. Eh syempre, umira lang seniority. Kaya isa ako sa mga natanggal. Kakalungkot naman. Paano na ngayon yan? Bukas susubukan ko maghanap ng trabaho. Kahit tindera o katulong, papatulang ko na. Sana swertihin ako. Sana, swertihin tayo. Oo, tama ka, Aldo. Ay, nakakapagod. Gusto ko nang matulog. Ay, sige na. Matulog ka na. Para bukas, may lakas ka sa paghahanap mo ng bagong trabaho. O, Jewel, bakit bang lungkot-lungkot mo ngayon? Wala pa rin kasi tayong trabaho hanggang ngayon. Huwag kang mag-alala. Magkakatrabaho din tayo. Aldo, 2 buwan na tayo nakikitira kay Kuya Emong. Nahihiya na ako sa kanya tsaka sa pamilya niya. Kasi pakiramdam ko nagiging pabigat lang tayo sa kanila eh. Sinisikap po namang makahanap ng trabaho, Jewel. Eh kaso ang tanong hanggang kailan? Hanggang kailan nila tayo papansanin? Paano kung magsawa sila sa atin, paalsin tayo dito sa bahay nila? Saan mo ko ititira? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Hindi ko alam. Huwag mo ako sigawan, Aldo, ha? Masyado ka kasing matanong eh. Nakakairita ka. Aba, dapat lang na magtanong ako sa'yo dahil ikaw lalaki. Magpakalalaki ka naman. Ano bang plano mo sa buhay natin, ha? Habang buhay na lang ba tayong ganito? Hindi porket ako ang lalaki, ako lang ang mag-iisip ng paraan para sa buhay natin. Kumilos ka rin. Tulungan mo ko. Hindi yung umaasa ka lang sa akin. Teka nga, anong sabi mo? Ako hindi kumikilos? Aldo, naghahanap din ako ng trabaho at lalong hindi ako umaasa sa'yo. Nagkataon lang na pareho tayo nahihirapang maghanap ng trabaho. Ay, naku! Akala ko may plano ka para sa buhay natin pero nagkamali ako. Ano? Gusto mo nang bumalik sa mama mo? Sige, ibabalik kita sa kanya. Ano, Jewel? Di ka makakibo dyan. Hindi yan ang gusto ko marinig sa'yo. O ano pa bang gusto mong marinig mula sa akin? Ando! Joel! Ano man pwedeng hinaan yung boses nyo? Nagpapahinga na kami. Ay, pasensya na, Kuya Emong. O ano, Jewel? Gusto mo na bang bumalik sa mama mo? Hindi kita pipigilan kung hindi mo na talaga kayang mamuhay ng kasama ako. Aldo, Joel, pwede ba tayo mag-usap?
Bakit, Kuya Emong? Ano ba talaga ang plano niyong magkasintahan? Wala na ba kayong balak bumalik sa mga magulang niyo? Siguradong pagagalitan lang po kami nun kapag bumalik po kami. Tumawag sa akin ang kapatid ko. Kinausap daw siya ng nanay mo. Jewel, tinatanong kung saan daw ba kayo nagpuntan dalawa. Sinabi naman ng kapatid ko na nasa akin kayo nakatira. Pupunta raw ang nanay mo dito para bawiin ka. Ano? Huwag kang sumama sa kanya, Jewel. Anong wag? Aldo, mas magiging mabuti ang buhay ni Jewel kung ibabalik mo siya sa mga magulang niya. Hindi, Kuya. Hindi ko siya ibabalik sa kanila. Aldo, tingnan mo naman yung buhay ni Jewel. Naghihirap siya nang dahil sa'yo. Ano ba naibigay mo? Wala! Huwag kayong makialam sa buhay namin, Kuya Emong. Nagmamalasakit lang ako sa inyong dalawa. Ngayon, kung ayaw niyong mapakialaman, pwede, umalis na lang kayo dito sa bahay ko. Bakit mo naman sinabi yun kay Kuya Emong? Siya na nga lang ang nagmamalasakit sa atin eh. Tapos ganun pang maririnig niya sa'yo. Kailangan na nating umalis dito. Natuntun na kasi tayo ng mama mo. Anumang oras, pupunta na siya dito. Gusto mo na bang bumalik dyan sa mga magulang mo? Siguro nga ayoko munang bumalik sa mama ko. Pero matanong nga kita, Aldo, saan naman tayo titira ngayon, ha? Hindi ko alam. Wala ka na bang alam na sagot kundi iyan? Aldo naman! Bakit hanggang ngayon wala ka pa ring plano para sa buhay natin? Huwag mo akong sisihin kung wala pa akong plano para sa buhay natin. Di ba mas pinili mo namang sumama sa akin kaysa bumalik sa mama mo? Kaya imbis na magreklamo ka dyan, ha? At nakatunga nga ka lang, tulungan mo na ako mag-impake ng mga gamit natin. Aldo, gusto ko ng diretsong sagot. Hindi pwede yung puro sagot mo eh, hindi mo alam. Ano? Saan ba tayo tutuloy? Basta. Bahala na si Batman. Oh, ano na? Saan tayo titira, Aldo? Di dito, sa kalsada. Ano? Ititira mo ko dito sa Roas Boulevard? Huwag kang mag-alala. Marami tayong makakasama. Ayun sila, oh. Aldo naman. Pansamantala lang to, Jewel. Kapag nakahanap na tayo ng trabaho, di alis din tayo dito. Pangako. Hindi ako sanay matulog sa kalye. Nakakatakot. Huwag kang matakot. Kasama mo ko. Walang iwanan. Hindi ako pwedeng magkamali. Ganyan-ganyan yung itsura ko noon kapag buntis ako. Ganun po ba? Oo. Kaya Aldo, ikaw ha? Alagaan mo mabuti ang asawa mo. Lalo na't nagdadalang tao siya ngayon. Opo, Manang. Aldo, tignan mo tong tiyan ko. 9 months na akong buntis. Anumang oras pwede na akong manganak. Kung sakaling manganak na ako, handa ka ba? Ewan, bahala na. Puro ka na lang ewan ang naririnig ko din sa'yo eh. Hindi kaya kambal tong pinagbubuntis ko. Pakiramdam ko kasi masyadong malaki na tong tiyan ko. Wag naman sana kambal. Kasi mahihirapan tayong palakihin yan. Nga pala, kaya mo pa bang magbote dyaryo kasama ako? Ha? Aldo, pumutok na yung palapigan ko. Ha? Ang sabi sa akin nun ni Manang sa junk shop, kapag may lumalabas na tubig sa akin, ibig sabihin na nanganganak na ako. Anong gagawin natin? Ano pa? Eh, dali mo ako sa ospital! Diyos ko, tulungan niyo po sana si Jewel na mailuwal ng maayos ang aming anak. Lumabas na yung doktor galing ICU. Malapitan niya. Doc,
kamusta na po si Jewel at ang anak namin? Kambal na lalaking anak niyo eh. Sa kasamang palad, yung isa binawian ng buhay. Kani-kanina lamang. Ano po? Dok, yung isang anak ko po. Huwag kang mag-alala dahil malusog yung isa. Nililinis siya ngayon ng isa sa mga nurse namin dito bago dalhin sa nursery. Ganun po ba? Bali, itatransfer ng yung asawa sa ward. Hintayin mo na lang siyang lumabas, ha? Opo, Dok. Salamat po. Binalot mo lang sa katsang namatay nating anak. Hindi mo lang tayo nakabili ng kabaong niya. Naawa na ako sa anak ko. Hanggang sa huli, hirap pa rin ang dinanas niya. Huwag ka nang umiyak. Ang importante, may isa pa tayong anak. Naawa ako sa kanya. Kasi ititira natin siya sa kariton. Ganun talaga ang buhay. Kahit anong gawin natin, kung hindi talaga ayon sa iyong kapalaran, wala tayong magagawa. Ano nang plano mo, Aldo? Paano natin mapapakain ang anak natin? Sipagan pa natin ng pagbobote at dyaryo para may pambili tayo ng gatas si Butchok. Huwag ka manlumo, Jewel. Alam kong may awa din ng Diyos at may aalis din niya tayo sa ganitong buhay. Butchok, anak. Tahan ka na. Ano ba yung anak natin? Iyak ng iyak. Nagugutom kasi siya. Wala naman tayo may pakain. Tapos giniginaw din siguro siya kaya siya ganyan. Di balutin mo na lang ng katsayang bata na yan para hindi na malamigan. Naku. Alam niyong nasa Rojas Boulevard tayo eh. At kariton lang ang tinitirhan natin. May gana pa kayong magreklamo? Hindi naman sa nagre-reklamo ko dahil pinatira mo kami ng anak mo dito sa kalye. Pero kasi Aldo, kailan ba tayo makakalipat sa mas maayos na bahay? Ayos na sa akin kahit na tumira lang tayo sa ilalim ng tulay o kahit sa gilid ng rilis ng tren. Kalimutan mo muna yung pangarap mo, Jewel. Wala tayong pera. Nagugutom na ako. Tamang-tama. Ito, may binili ako. Ano to? Mga tira-tirang pagkain? Saan mo kinuha to? Pagpag yan. Tira-tira yan sa mga fast food. Huwag kang mag-alala. Lilinisin at lulutuin ko uli yan para makain mo. Aarte ka pa ba? Mas gugustuhin ko na lang mamalimos ng pagkain. Kesa naman kumain ako ng pagkain galing sa basura. Kung ayaw mo, wag. Ang arte-arte mo. Giinarte ka pa dyan kanina. Kakain ka rin naman pala ng pagpag. Pilitan lang ako kasi gutom na ako. Pero pakiusap, Aldo. Huwag ka na bibili ng ganong pagkain, ha? Kung yun lang ang kaya ng pera natin eh. Aarte ka pa ba? Ay, mabuti na lang magatas ako. Kaya hindi tayo namumroblema sa pagkain ng baby natin. Kasi kung hindi, baka mabaliw na tayo sa kakaisip kung saan tayo kukuha ng pera pampili ng gatas. Ay, hirap na buhay natin. Lahat naman nahihirapan sa buhay eh. Kahit pa yung mayayaman. Hindi yun eh. Ang iniisip ko kaya tayo ganito, na kaya kahit anong pagsisikap ang gawin natin, baka nakakarma ako sa ginawa ko pangiiwan ko kay Mama. Gusto mo na bang bumalik sa mama mo? Gusto ko lang sana siyang dalawin para makahingi ako ng sorry. Aldo, matutulungan mo ba ako? Sige. May pera ako na sakto pamasahe mo. Papunta doon at pabalik dito. Ano? Hindi mo ba ako sasamahan? Hindi na. Ayokong masira ang reunion yung dalawa. Wait. Eto na yung pera, Jewel. Bisitahin mo ng mama mo. Mama? Mama? Mama, si Jewel ito. Mukhang wala yatang tao sa loob. Jewel! Ikaw ba yan? Manggis ko,
Nakita niyo po ba si mama ko? Ko! Wala na mama mo! Matagal na! Balita ko, bumalik na siya ng probinsya. Pagkatapos mong makipagtanan kay Aldo. Nasa kabanatuan na si mama? No! Masyado siyang nasaktan sa ginawa mong pag-iwan sa kanya noon. Kaya bumalik na lang siya sa kabanatuan. Sa kamag-anak nyo. Ganun po ba? Oo! Sige po, salamat po. Naku, paano ko mapupunta si mama sa kabanatuan? Ay, malaking perang kakailanganin ko pag nagkataon. Babalik na lang ulit ako sa mag-ama ko. Parang kailan lang. Halos maglalabing 4 na taon na pala kaming nakatira dito sa Ross Boulevard. 2 ng anak namin. Pero wala pa rin pagbabagong buhay namin. Nay? Oling, bakit hindi ka pa kumakain? Ayoko pong kumain, Nay. Kagabi pa tayo hindi kumakain. Sige na, kumain ka na. Para magkalaman naman ang sikmura mo. Ayoko po talagang kumain. Ay, buti pa ang Kuya Botchok mo, kumakain na. Ay, huwag niyo na pong pilitin kumain si Ling. Kasi po, natakot na po siyang kumain ng dala niyo. Dahil sumakit yung tiyan niya kahapon. Sinabi po namin yung kay Tay. Pero di na mo kami pinansin. Sabi lang po, dumumay lang daw po si Ling. Mawawala din yung sakit ng tiyan niya. Pasensya na kayo mga anak ha. Kung yan lang ang kaya kong ipakain sa inyo. Maliit lang yung kinikita ko sa pagbebenta ng alamang eh. Hindi talaga sapat sa pambili ng pagkain natin. Tatay niyo naman kasi hindi maaasahan pagdating sa pera. Hanggang kailan po kami kakain ng pagpag? Sa totoo lang po, hindi na po namin masikmura kumain ng pagkain na galing sa basura. Botchok, malinis naman yan anak. Galing yan sa mga tira-tira ng passport. Nay, basura pa rin po yun. Kahit na sabihin na galing po sa mamahaling restaurant. Mga anak, pakiusap pa. Huwag na kayong magreklamo. Hindi bale sa susunod. Kapag malaki ang kinita ng nanay sa pagtitinda ng alamang, ibibili ko kayo ng sariwang pagkain. Sa ngayon, pagtiyagaan muna natin to mga anak. Pasalamat pa nga tayo sa Diyos eh, may nakakain pa tayo. Kesa naman sa kumapit kami sa patalim ng tatay nyo. Ay, Ling, Botchok, mas mabuti nang mamatay tayo sa gutom ng marangal. Kesa naman mabusog tayo, pero marumi ang ating pagkatao. Nagugutom na ako. Ayoko namang kumain ng pagbag. Kasi madumi. Ano kaya pwede kong kainin? Botchok! Kuya Fidel, bakit po? Ano ginagawa mo rito? Namamalimos ka ba? Opo. Pambili ko lang ng pagkain. Oh, eto 20. Sa'yo na yan. Salamat po. Siya nga pala. Gusto mo bang kumita ng malaki? Siyempre naman po. Ano pong trabaho? Snatcher ng cellphone. Huh? Malaki kita. Mabibili mo agad yung mga pagkain gusto mong kainin. Ano? Interesado ka ba? Baka makahuli ko ng mga polis. Huwag kang mag-alala. Bago ka sumabak sa snatching, tuturuan kita. Ganitong ginagawa ko para mabuhay. Sige po, Kuya Fidel. Payag na ako. Kailan niyo po ako tuturuan na mag-snatch ng cellphone? Ha? Hindi ako titigil hanggat hindi ka natututo. Ano, Botchok? Uulitin mo ba yun? Ha? Hindi na po! Hindi na po! Hindi na
Ha? Hindi, nanay ko. Aldo! Huwag mo saktan ang anak mo! Maawa ka naman sa kanya! Hindi ako maawa sa siraulong anak mo! Maawa ka sa anak mo! Tama na yan! Ano ba, Jewel? Tinuturuan ko lang ng leksyon tong anak mo! Pero hindi sa ganyang paraan, Aldo! Hindi mo dinidisiplina si Bochok! Pinapatay mo na siya! Yan ang hirap sa'yo eh. Kinukonsinti mo itong anak mo sa mga pinaggagawa niya. Tignan mo, lumalaking walang ya. Hindi ko kinukonsinti ang anak natin, Aldo. Pero sana naman, magkaroon ka naman ng kaunting awa sa anak mo. Tingnan mo naman si Bochok. Puro latay at pasana ang buong katawan niya. Napasubo lang ang anak mo kaya nagawa niyang mang-snatch ng cellphone. Dahil wala siyang maibili ng pagkain niya. Ayos lang sana eh, kung nang-snatch lang siya. Eh kaso, ang tanga-tanga, nagpahuli sa mga pulis. Kung hindi ko pa pinakausapan, eh, hindi ka papalayain eh. Kung tutuusin, walang kasalanan ng anak natin. Tayo ang may kasalanan, Aldo. Hindi gagawin ni Bochok na magnakaw kung nabibigyan lang natin sila ng makakain nila. Kaso hindi! Parang pinalalabas mong ako pa ang may kasalanan. Kaya naging ganito ang anak natin. Aldo! Kung hindi ka lang sana naging sampagoyang ama, hindi sila magkakaganyan! Oo, boy, tay. Gutom na po kami. Wala na po kaming makain, Iling. Pero gumawa po ba kayo ng paraan para makakain kami? Hindi po. Pinabayaan niyo lang po kami. Walang yakang bata ka! Sasagot ka ba, ha? Huwag mo sasaktan ang anak ko, ha! Totoo naman ang sinasabi niya eh! Isa kang pabayang ama! At nagkampihan pa kayong dalawa! Hoy, sige! Magsama kayo! Mga buwisit! Inay! Itay! Aray ko! Sumasakit na ng mukha ang tiyan ko! Aldo, Siling, sumasakit na naman ang tiyan niya. Hoy, anong pakialam ko dyan? Aldo naman, huwag ka naman ganyan sa anak mo. Hoy, bakit ba sumasakit ang tiyan yan? Nakakain na naman ba yun ng hindi maganda? Kahapon pa kasi sumasakit ang tiyan ni Ling. Baka dahil siguro doon sa kinain niyang pagpag. Inay! Itay! Aray ko! Ang sakit ko ni tiyan mo! Aldo, dalhin na natin sa ospital si Ling. Dalhin sa ospital? Ha? Bakit? May pera ka? Ha? Padumihin mo lang yan dyan. Mawawala din yung sakit ng tiyan niya. Ay nako, Jewel. Ikaw nang bahala dyan sa anak mo. Aalis pa ako. Ano ba? Nakikiusap naman ako sa'yo. Dalhin na natin si Ling sa ospital. Kung gusto mong dalhin si Ling sa ospital, bahala ka. Pero wala akong ipambabayad dyan. Bahala kang maghanap ng pera. Oo, anak. Kumusta ka na? Ano nang nararamdaman mo? Nahihilo po ako. Oh, Diyos ko. Nilalagnat ang anak ko. Tulungan niyo po sana ang anak ko. Nangitay mo. Sige, anak. Patulog ka na. Opo, inay. Aba, ano ito? Sulat ng anak ko. Para kay God. Dear God, sana po maging masaya na pong pamilya namin. Lalo na po si inay. Lagi po kasi siyang umiiyak. Marami na po siyang tinitiis. Sana, God, pasayahin niya naman po ang buhay namin. At sana po, magkasundo ng inay at itay ko. Para maging masaya ng pamilya namin. Sana po matupad ang wish ko. Thank you, God.
Ling, anak. Huwag na po kayo umiyak, inay. Tandaan niyo lang po. Mahal na mahal ko po kayo. Ay, ang sakit po ng tiyan ko. Nagugutom ako. May ilang pirasong pandesal pa akong naitabi. Pwede natin pagsaluhan yon. Ay, siling nga pala. Natutulog po sa kanito natin. Teka, Botchok ha. Gigisingin ko lang ang kapatid mo. Ling? Ling, anak. Gising na. Ha? Ling? Ling? Ling, gumising ka, Ling! Bakit po, Nay? Botchok, ang kapatid mo hindi na yata kumikilos. Oh. Ling! Ling, gumising ka, anak! Ling! Ling, anak ko, Ling! Ling! Halika, Botchok! Sumama ka sa akin, anak! Dali natin sa ospital si Ling! Ling, anak ko. Patawarin mo sana ako. Patawarin mo kami ng itay mo. Kung wala kaming kwentang mga magulang. Pinabayaan ka naming mamatay. Kung may babalik lang sana ang panahon, anak. Itatama namin ang itay mo. Ang mga pagkakamali namin sa inyo. Ling, anak. Hindi ito mangyayari sa'yo. Kung may pera lang kami. Kaso mahirap lang tayo. Malayo sa atin ang swerte. Patawarin mo kami, anak. Jewel? Jewel? Aldo. Ano na nangyari sa anak natin? Wala na si Ling. Patayin ang anak natin. Bakit ba nandito ka, ha? Ano to? Darating ka lang? Kapag may nangyari na sa pamilya mo? Saan ka ba galing, ha? Bakit wala ka sa oras na kailangan ka namin? Naghahanap buhay ako, Jewel. At kailan ka pa natuto maging responsable na sawat naman sa mga anak mo? Aldo! Aldo, namatay si Lina dahil sa kapabayaan mo! Hindi natin nadala kagad sa ospital ang anak natin. Kasi hindi mo ako tinulungan sa pagdidelay siya ng pera. Tinakasan mo responsibilidad mo sa sarili mong pamilya. Patawarin mo ko, Jewel. Huwag ka sa akin humingi ng tawad. Humingi ka ng tawad sa mga anak mo! Ling, anak ko. Oo, masakit po wala ng anak. Pero kailangan nating tanggapin na wala na sa atin si Ling. Napakasakit sa akin. Na namatayan tayo ng anak, Aldo. Tapos hindi pa natin makuha ang bangkay niya. Dahil wala tayong pambayad. Kinuha na lang ng ospital ang bangkay ng anak natin. Para pag-aralan ang mga estudyante ng medical school nila. At siguradong bababuin lang nila ang katawan ni Ling. Ganun talaga. Wala na tayong magagawa kundi hayaan na lamang ang ospital kung anong gusto nilang gawin sa bangkay ng anak natin. Ay! Ay! Gutom na po ako.
Aldo, may pera ka ba dyan? Bigyan mo si Bochok ng pambili na pagkain. Ay, wala eh. Hindi pa ako nakakapag-botedyaryo. Anak, Bochok, pwede ba mamaya ka na lang muna kumain? Di ko na po kaya. Ang sakit na ng tiyan ko. Wala kaming magagawa. Eh ngayon, kung gutom ka na, ikaw na lang ang maghanap ng sarili mong pagkain dyan sa tabi-tabi. Opo. Tama na ang pag-iyak, Jewel. Kailangan na natin kumilos at magtrabaho para hindi tayo mamatay sa gutom. Gutom na talaga ako. Hindi ko na kaya. Sakit na ng tiyan ko. Paano ko kaya malalampasan ang pagkalam ng tiyan ko? Oh, may mga bata din doon ah. Sa di kalayuan. Oh, pati si Kuya Fidel kasama nila. Anong kaya yung sinisingot nila? Pagkain kaya yun? Lalapitan ko nga sila. Jack! Ang ginagawa mo dito? Ano yung sinisingot nyo? Gutom ka na ba? Opo, Kuya Fidel. Kanina pa nga po ako gutom eh. Pagkain ba yan? Hindi to pagkain. Solvent to. Ha? Pag gutom ka, sisingot ka lang nito. Tapos, mawawala na yung kumakalam sa sikmura mo. Mahay ka pa. Ha? Pwede pasubok? Oo naman. Eto, bigyan kita. Ha? Ayan. Nasalinan ko na yung plastic. Sige, singot na. Para makarating ka na sa langit. Pagbagong buhay na yung anak nyo. Wala po eh. Kung ganon, kayo na lang po magbantay sa kanya. Kasi kung mauulit pa ito, katulad ng sinabi ko kanina, kapag dinala namin sila sa DSWD, ilalayo nilang bata sa inyo. Ha? Opo, sir. Bochok, anak. Sige na, lakad na ko kayo. Tumingin ka nga sa akin. Bakit ka ba sumama sa mga batang hamog na yun? Di ba madalas kong sabihin sa'yo na masama ang nagnanakaw? Kaya ako lang naman po nagawa yun. Kasi nagugutom na po ako. Wala po akong makain. Ayoko naman po kumain ng pagbag. Kaya sumama ako sa mga batang hamog. Para makabili po ako ng pagkain. Ay, hindi pa po ako makain. Anak, patawarin mo ako. Aldo, si Bochok hanggang ngayon hindi pa rin umuwi. Hayaan mo na yun. May isip na yun, ha? Hindi! Kinakabahan talaga ako. Baka may nangyaring masama na sa anak natin. Hanapin na natin si Bochok. Ay, ikaw na lang. Natamad ako. O sige kung ayaw mo, edi wag. Ako na lang maghahanap sa anak natin. Oh, Diyos ko. Tulungan niyo po ako. Nasaan na kaya ang anak ko? Teka, parang si Bochok yun ah. Bochok! Bochok, sandali! Bochok! Ay! Ano ba nangyari sa'yo, ha? Teka, ano ito? Bakit ka mayroong solvent? Sinusubukan ko lang po. Bochok naman. Bakit ka ba gumagamit nito? Para mawala po yung gutom ko. Anak, alam mo namang sisirain itong katawan mo. Ay, mahal niyo po ba ako? Alam mong mahal kita, anak.
Ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para makaraos tayo. Ito lang ang nakakayanan ko eh. Anak, hindi niyo lang alam kung gaano kasakit sa akin na makita ko kayo nahihirapan. Gustuhin ko man na pakainin kayo ng masasarap pero wala akong pambili, anak. Patawad. Tana, anak ko. Itapon mo na yan, solvent na yan, ha? Gagawa ulit ng paraan si nanay para makakain ka. Nay, ano pong ginagawa niyo? Iiwan na po ba natin si Itay? Pupunta tayo ng Kabanatuan, anak. Sa lola mo. Oh, Tay. Papalapit po si Itay sa atin. Uy, teka. Ano yung dala-dala mo? Aalis ka na? Aalis na kami ni Botchok. At saan naman kayo pupunta? Babalik na ako sa mama ko. Punong-puno na kasi ako sa buhay natin, Aldo. Hindi na namin kaya ni Botchok ang buhay na ganito. Ayaw na namin tumira pa sa Roas Boulevard. O sige, kung gusto nyong umalis, bahala kayo. Hindi ko kayo pipigilan. O, kita mo na yan? Yan lang naman ang hinihintay mo, hindi ba? Mahal ko kayo. Pero kung gusto nyo talagang umalis, wala na akong magagawa. Mahal mo ba talaga ang pamilya mo? Hindi ako naniniwala. Alam kong hindi mo kami mahal kasi wala kang ginawa para umayos ang buhay namin. Aanain pa namin ang pagmamahal mo. Kung dahil sa'yo, nawawala ng saysay ang buhay namin. Jewel. Ngayon, alam ko na kung bakit ayaw sa'yo ng mama ko. Sana pala hindi ko sila sinuway. Pinagsisisihan ko yung ginawa kong pakikipagtanan sa'yo, Aldo! Sige! Magkanya-kanya na tayo! Magbabagong buhay na kami ng anak ko! Mama. Jewel? Oh, Jewel, anak ko. Oh, Diyos ko po. Nagbalik ka, anak. Ma, I'm sorry kung iniwan ko kayo. At ipinagpalit kay Aldo. Nagkamali po ako ng desisyon. Nandito po ako ngayon para itama ang mga pagkakamali ko. Sana mapatawad niyo ako, Ma. Pinapatawad na kita, anak. At hindi rin ako galit sa iyo. Dahil ang importante lang naman sa akin, nagbalik ka na. Oh, Jewel, ito bang apo ko? Opo, Ma. Si Botchok. Ang totoo po niyan, may dalawa pa akong anak, kaso namatay na po. Ganon ba? Nakakalungkot naman. Ang asawa mo, kumusta na? Iniwan na po namin siya sa Maynila, Ma. Napuno na kami sa kanya. Puro hirap at pagdurusa lang ang naranasan namin ni Botchok sa piling niya. Nalulungkot ako sa sinapit ng inyong relasyon. Kayo po, Ma. Kumusta na kayo? Eto, sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang ako sumaya ulit. Alam mo bang simula nung makapagtanang ka sa lalaking yon, walang araw at gabing hindi kita pinagdasal sa Diyos na sana okay ka lang. Na sana nasa mabuti kang kalagayan. Na sana huwag kanyang pabayaan. Kahit na puno ng pagsubok ang inyong buhay, dininig pa rin ng Diyos ang panalangin ko na makabalik ka sa akin ng ligtas. Ma, pangako po, hindi ko na kayo iiwan. Magkakasama na po tayong tatlo. Jewel, nasaan na apo ko? Pumasok na po sa school, Ma.
Marami po akong napapanood dito sa cellphone ng mga pagkain pwede nating inegosyo, Ma. Tingnan niyo to, oh. Ano ba yan? Ice cream ba yan? Ang sabi po dito sa video, Dalgona Coffee daw ito. Ito po yung trending ngayon eh. Ma, gusto ko pong magtayo ng maliit na kapihan sa tapat ng bahay natin. Sige, Jewel. Buo ang suporta ko sa iyo. Tutulungan kitang makapag-produce ng puhunan para dyan sa mini coffee shop mo. Ay! Ano po yung ginagawa niyo? Pinapractice ko yung sarili ko, anak, na gumawa ng Dalgona Coffee. Alam kong kakaiba to sa pandinig, pero gusto ko yung kakaiba. Ano malay natin? Baka magustuhan ng mga kapitbahay natin ang ginagawa ko. Jewel! Ay, Oma, ano po yung daladala nyo? Ay, Teka, box ba yan ng coffee maker tsaka electric mixer? oo. Binili ko to sa appliance center doon sa bayan. May naisip ko, bilhan ka nito para sa balak ng negosyo. Naku, salamat, Ma. Saan po kayo kumuha ng pera pambili? Abay, malaki na benta ko sa online selling, kaya nakabili ako nito. Hindi ka na mahihirapan sa paggawa ng Dalgona Coffee na sinasabi mo. Nag-e-eksperimento nga po ako eh. Kung ano pang pwede kong idagdag sa kapihan na gagawin ko. Ang bala ko po, Ma, 4 na klase ang i-offer ko sa mga customer. Puro, tapos yung creamy, tapos yung may halong chocolate. Tapos itong Dalgona Coffee nga po. Ay, sige anak. Ipagpatuloy mo lang yan. Basta palagi mong tatandaan, magtatagumpay ka sa mga plano mo. Basta't huwag ka lang makakalimot sa ating Panginoon. Ay, naku, mukhang masarap tong kape dito eh. Ay, Ma, ang dami nating customer. Naku anak, binabati kita. Tagumpay ang kapihan mo. Gustong-gusto po nila yung kapeng may chocolate at yung Dalgona Coffee. Magaling ka sa negosyo, anak. Ipagpatuloy mo lang yan at aasenso ka rin. Ay! Lola! Oh, ito na pala yung apo ko, galing ng school. O ano anak, kumusta ang pag-aaral mo? Nay! Punta daw po kayo sa Recognition Day. Huh? Meron po akong award na matatanggap. Talaga anak? Opo! Galing mo. Top 9 po ako sa klase. Ay, ang galing naman ng apo ko. Congrats! Ako, ang talino talaga, oo. Nagmana ka sa amin ng nanay mo. Masayang-masaya ako para sa iyo, anak. Kasi umaangat na rin ang buhay mo. Nakakabangon na kayong pareho. Ma, salamat po sa inyong buong suporta. Oh, ito Kung naman. hindi dahil sa inyo, hindi namin ito mapagtatagumpayan ng anak ko. Ay, wala yun, Jewel. Obligasyon ko kayong tulungan dahil kapamilya ko kayo. Ay, sino kaya yung kumakatok sa labas? Gabing-gabi na. Wala na naman kaming inaasahang bisita. Mama? Aldo? Anong ginagawa mo rito? Nandyan po ba mag-ina ko? Oo. Nandito sila. Pero nagpapahinga na sila. Mukhang pagod na pagod ka. Ang layo po ng biniyahe ko mula Maynila hanggang Cabanatuan. Ay, nako. O, sige, halika. Masok ka sa loob. Halika. Maupo ka. Salamat po. Dahil gabi na, dito ka na magpahinga. At bukas ng umaga kayo mag-usap ng asawa mo. Good morning, Ma. Aldo? Anong ginagawa mo dito? Paano mo kami natuntun? Humingi ako ng tulong sa mga pinsan mo doon sa Maynila. At ibinigay nila sa akin ang address nyo dito sa Cabanatuan. Kamusta na kayo ni Botchok? Eto, mabuti naman. Nakakabangon na kami sa hirap. Masaya akong marinig yan mula sa inyo. Bakit ka pa nagpunta rito? Kung hihilingin mong sumama kami ni Botchok sa'yo pabalik ng Maynila,
Tapos patitirahin mo lang kami sa kalsada. Wag na lang. Isang taon ang lumipas simula na magkabalikan kayo ni Aldo. Aba, ang laki ng pag-asenso nyo. Lalo na itong negosyo nyo. Kahit po sa tapat ng bahay lang kami nagne-negosyo, Ma. Marami pa rin ang tumatangkilik sa negosyo namin. Masaya ako dahil hindi lang kayo ang katulong ko sa pag-unlad, kundi kasama na rin sina Aldo at Botchok. Kumusta ng mahal kong asawa? Eto, okay naman. O ikaw, kumusta na yung ginagawa mong dalgawa ng coffee? Ayun, medyo nahihirapan ng konti. Pero marami na akong nagawa. Aabot na yun hanggang mamaya. Marami na kasi tayong parokyano eh. Oo nga. Parang kailan lang. Noon, mabibilang lang sa daliri ang mga customers natin. Pero ngayon, umaabot na sa lagpas 20. Buti naman, Aldo. At dito ka na sa kabanatuan nagpasyang tumirak. Kasama ang iyong mag-ina. Ayoko po kasing mawala yung mag-ina ko. Alam mo, labis ang pasasalamat ko sa Diyos. Dahil binigyan ka niya ng pagkakataong magbagong buhay. At gusto ko ang nakikita ko. Mas masipag at mas responsable ka ngayon. Pinagsisisihan ko na po yung mga pagkukulang ko sa pamilya ko dati. At ngayon po, gusto ko pong bumawi sa aking pamilya. Handa ko pong patunayan na may kinabukasan sila sa akin. Tama yan. Nay! Tay! Wow, eto na pala si Bocho. Apo. Kamusta na ang pag-aaral mo, anak? Tay! Tay! Top 3 po ako sa klase! Ay, talaga? Ay, magandang balita yan, anak. Congratulations, anak! Proud na proud ako sa'yo. Ay nako, ibang ligaya ang aking nadarama sa tuwing nakikita ko kayong isang masayang pamilya. Sana tuloy-tuloy na ang pag-asenso nyo. Sana nga po, ma. Alam nyo, Ma, hindi na kami natatakot na harapin ang mga susunod na hamon ng buhay. Dahil naniniwala na kaming pareho na bawat bukas ay may pag-asa. Sumainyo mga kaibigan, ang aming tinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang araw sa buhay. Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Angelo Alcantara, Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin,